Ah! First day of school! Yoo! Tayo, sa school na to, bawal ang bullying. O, carry the weight at buong guro. Dumating agad si Soko. Kailangan din sumang-ayon sa teacher. Kaya kapag tinanong kayo, Backpack check, uniform check, shoes check, baonan. Baon mo, wag mo kalimutan. Back to school na ulit. Panibagong aral na naman ang matatanggap natin. Panibagong memories, friends, at iba pang mga bagay na maalala natin hanggang sa pagtanda. Pwedeng wholesome memories, minsan naman chihiyan. Pero ang isa sa pinakamasaya sa back to school ay makita si sila Kaldo! Yay! Yay! Kapag bata ka pa at di ka sanay makipag-usap sa marami, ay malamang isa ka sa mga katulad ko na nagkakautal-utal sa self-introduction. Ako po si Jao. Nakita po ako sa, sa, sa bahay at gusto ko po maging artist pag laki ko. Ako si Junard at ang ulam ko ay scrambled egg. Ako ay isang bayani, matulungin, masipag, malakas, hindi palamura, matalino, cute, pogi at hindi pikunin. Ingay mo. Kalbo. Sino yun? Sino yun? Ako po si Badong. Oo, hindi bagay sa aking panlabas na kaanyuan ang aking pangalan. Kaya tinanong ko ang aking ina kung bakit ganito ang aking pangalan. Ang sabi niya, kakaselfon mo yan. At dahil pasukan na naman, hindi mawawala ang paborito nating oras sa school, ang recess. Dito kasi tayo nagkakaroon ng oras may pagdaldalan sa mga kaklase natin na hindi tayo pinapagalitan ng mga teacher. Nung elementary din ako, nag-flex pa kami magkakaibigan ng mga baon kahit pare-parehas lang namang scrambled egg ang ulam namin. Ooh, yummy. Ang sarap naman yan. Pero mas sarap yung akin. Ano ba yung iyo? Itlog din. Hay, nakakaawa naman kayo. Hindi nyo ba kayang pumantay sa class ko? Ano bang baon mo? Beaten eggs with tomatoes cooked under the right amount of oil and heat. Ha? Scramble. Alam nyo ba kung anong mangyayari kapag hindi kayo kumain ng maayos bago ang klase? Ganito. Pwede din humina ang resistensya mo. Magkaroon ka ng sipon at kubo ng parang ganito. Tuwing pagkatapos ng klase, di ko rin maiwasan tumingin sa mga laruan na binebenta sa labas ng school. May laser, may ilaw na nilalagay sa daliri, may bracelet na pag binali umiilaw, jolen, gumpo, yoyo, pogs, X at marami pang iba. Kaya minsan yung baon ko hindi ko na ginagastos para makaipon ako ng pambili ng laruan.
Yung elementary kasi ako, sa pilitan kami pinapabili ng pagkain pang almusal ng teacher namin. Ito yung goto, champurado, kuminsan naman sopas. Okay lang naman sana kaso lang hindi makatarungan yung presyo kasi kaklase ko lang din yung nagtatakal ng pagkain sa baso namin. Which is yun yung lalagyan ng pagkain namin lahat na pinaprovide ng school. 7 pesos lang baon ko nun kasi 7 years old pa lang daw ako. Tapos obligado pa kami bumili ng tigli 5 pisong goto na ganito lang naman karami. Nireklamo namin siya sa teacher namin kaso wala din nagbago nung pinilitan yung tagatakal. Hindi naman ako pwede kasi maliit lang ako at cute. At dahil yun ang naging isa sa mga unang naming karanasan ng korupsyon, nagkaisa kami na magsagawa ng kilusan laban sa mga hindi patas magbigay ng takal ng aming pagkain. Joke lang. Ang ginawa namin, tinatago namin yung baon namin pera sa ilalim ng sira namin sapatos. Para kahit kap-kapat kami wala silang mahanap at para makapag-ipon ako ng pera ng pambili ng gusto kong laruan. Bukod sa pagbili ng laruan, excited din kami umuwi lalo na kung maaga pa kasi sa nakatakdang oras ng pag-uwi namin. Kasi masulit namin yung oras namin para maglaro sa labas ng school tulad ng habulan, patintero, agawan base o kaya naman pumulot ng random sticks at magpanggap na kami yung bida sa paborito naming anime. Nakwento ko last video yung experience ko tuwing simula ng klase at mga ginagawa namin magkakaibigan pagkatapos ng klase. Pero syempre hindi doon natatapos yun. Gaano ba kahirap bumangon sa umaga? As in maaga araw-araw. Ako, sobrang hirap. Ito yung pagkakataon na kagigising mo pa lang pero gusto mo na ulit matulog sa sobrang bigat ng mata at katawan mo. Pero syempre hindi mo pa rin mapipigilang magising kapag dinapuan ka ng ipis sa balat mo. Para kang si Spider-Man sa biglang pagtaas ng senses mo. Isa din sa hindi ko makakalimutang experience ng bata ako kapag umuulan sa umaga at naghihintay ako ng balita sa TV kung may pasok ba o wala. Nakatutok ako sa listahan ng mga lugar na walang pasok. Kung wala doon yung lugar namin, awit. Pero kung kasama naman ang lugar namin, matik na magbihis ulit ako ng pambahay, timpla ng Milo, at nood ng cartoons at anime. Nung bata ako, isa sa pinakagusto kong bag ay yung may gulong. Kasi, wala lang. Cute eh. Para silang kotse na hinahatak-hatak mo lang. Kahit sa pencil case, yun din pineflex ko sa mga classmate ko kasi si Lightning McQueen yung akin. At tuwang-tuwa na ako dun. Lalo na kapag may iba't ibang paraan para malagay mo dun yung gamit mo. May para sa ballpen, lapis, at pambura. Quiz time! Nung bata ba kayo nangungope din kayo sa klase? Oo, as in yung mukha ka ng giraffe kakatingala sa paghahanap mo ng sagot. O kaya naman daig mo pa yung super high-tech na computer na sobrang bilis mo mag-analyze ng data sa isang kisap matang paglingon lang. Ako kasi nung bata ako, sobrang inosente ko pa sa pangungopia. Hindi ko pa to nagagawa at hindi ko pa yung nakikitang ginagawa ng iba. Pinapasa namin yung papel namin kahit wala kaming sagot. Kaya yun yung star namin, itlog ng manok. Kaya may mga time din na pinupuri kami ng teacher namin. Ang honest niya naman, mas pinili niya pa magpasa ng 0 sir kaysa mangopia sa classmates niya. Ha? Ano yun? Meron ba nun? Pwede yun. E di sana hindi din kalbo yung score ko. Kung alam ko lang na merong ganun, yari ako nito. Flames! Tumatayo bilang friends, love, attraction o anger, marriage, engage at sweetheart. Halos lahat ata tayo may ganito sa notebook natin lalo na nung nag-aaral pa tayo. Karaniwang makikita sa pinakalikod o dulo ng pahina ng mga notebook natin. Patingin ng notes mo. Simple lang naman to laruin. Isusulat mo lang ang pangalan mo at ang pangalan ng nagugustuhan mo. Tapos tatanggalin mo yung mga letrang kahalintulad na letra na bumubuo sa salitang flames. At pagsasama-samahin mo yung kabuoang bilang ng mga letrang natira sa pangalan nyo. Kung saang letra tumapat ang naging resulta na bilang, yun ang magiging tadhana nyo. Marriage! Yes! Yes! Tara, pakasal na tayo. Tuwing buwan ng pagmamahal ay mas dumadami din ang bilang ng mga nagbibigay ng love letters.
Pwedeng isulat sa maliit na pirasong papel, bond paper, kartolina, pader, billboard, sa likod ng crush nyo. Base sa experience ko, kaya lang tayo nagbibigay ng love letter para makapag-express tayo ng paghanga sa taong gusto natin, lalo na kapag wala tayong lakas ng loob na sabihin yun ng harapan. Minsan parang nagkakaroon pa ng low-key competition sa aming magkakaklase, kung sino yung makapagbigay o makatanggap ng pinakamaganda at mabangong love letter. Pero di ko maintindihan kung bakit mas nagugustuhan ng iba yung love letter na pwede nang gawing kumot ng buong section nyo sa sobrang haba. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Galing kay Eminem, pre. Low-key harana. Hindi ito yung typical na pagpunta sa bahay ng nililigawan mo para kantahan siya sa ibaba ng bintana ng kwarto niya. Ito yung pagdadala ng gitara sa klase para makapag-jamming with the boys, tas pasimpleng kakantahan ang napupusuan mo. Pare, mahal mo daw ako. Madalas mga lalaki nagdadala ng gitara sa klase kahit hindi naman kasali sa kahit na anong club na related doon. Dagdag na din to siguro sa pormahan at karisma sa klase. Kasi, ewan ko. Woo! Ang gwapo mo. Pwede na. Pwede ka nang umuwi. Nakikitugtog lang ako kasi intro lang na magbalik ang alam ko. Tapos nakipagsabayan pa yung mga iba't ibang hayo pag kumanta ko. Tulad ng... Tulad ng... Tulad ng... Nakikisali din kasi sa jamming minsan yung mga teachers namin during free time. Kaya mas na-enjoy namin yung pagdadala ng gitara kahit sa maikling oras lang. Tapos bumibigat yung eksena kapag bumida na naman yung tropa mong hindi pinapansin sa bahay nila. Uy, crush ka daw nito. Wah! Sa wakas! Anong love letter? Anong harana? Gayuma! Langhapin nyo ang usok ng tuluyan kayo maging alipin ng aking kapangyarihan. Cringe. Wala yang silbi. Huli na ang lahat. Sila mama. Oo nga eh. Asan si... Defeat. Naranasan niyo na bang mag-ipon ng halos isang linggo para makapaglaro sa computer shop? Ito kasi yung trip namin dati ng elementary pagka-uwi sa bahay. Kakalkalin namin yung kasulok-sulukan ng bulsa, bag, sapatos, at pencil case para maidagdag sa ipon na panglaro sa computer shop. At hanggang high school ginagawa din namin to. Sinira mo na naman yung pinto. Pagka-uwi galing klase, kakain muna sabay diretso na sa com shop. Kahit hindi pa nakakaligo. Ito kasi yung panahon na bibihira lang yung may sari-sariling computer sa mga bahay nila. Kaya talagang com shop ang tambayan ng karamihan. Sa katunayan, kahit yung iba na may kanya-kanyang computer sa bahay
mas pinipili pa din talaga na maglaro sa com shop. Kasi mas malakas ang internet doon. At bukod doon ay harap-harapan mo din makakatrash-talkan yung mga kaibigan mo sa laro. Bob! Sa paglalaro sa com shop, dapat mabusisi ka din sa pagpili ng upuan. Kasi may mga iilan na pwesto na talagang mamalasin ka pag naupuan mo. Dahil sa sobrang baho ng headset, sira ang keyboard, o kaya naman sira yung mouse. Minsan namamatay din ng kusa yung computer mo, kaya talaga nakakapanira ng paglalaro niyong magkakaibigan. Ang dahilan din kaya kailangan mo makapili ng magandang pwesto para hindi na kayo magkakalayo-layo ng mga kasama mo. Minsan aabutin ka pa ng halos 1 oras o kaya naman higit pa doon kung mamalasin ka sa paghihintay mo sa pwesto na gusto mo. Kaya, matagal ka pa? Ang awkward din kasi kapag magkakalayo-layo kayo ng kasama mo. Hindi ka makasabay sa hiyawan pag umiinit yung laro. Kapag mahilig ka din tumambay sa com shop, dito mo din makikita yung mga iba't ibang klase ng mga players sa com shop. May mga kumakanta na parang sila lang yung nandun. May mga player na parang hindi na umuuwi. May mga malalakas pumindot sa keyboard na kala mo naman talaga sa kanila yon. May emo na kilalang malakas sa Dota. May misteryoso. May mga estudyante na research talaga yung pinunta. At syempre yung mga katulad din namin na estudyante na magre-research din para sa assignment. Na may konting mahigit 2 oras na laro. Lumabas na kayo! Napapaligiran na namin kayo! No! Bilis, bilis! Tanim mo na yan! Putek, hindi yan! Yung bomba! Ay, may friendly fire. Sorry! Bilang na mga oras nyo, mga bob. Kapag may sarili na kayong PC, mapapadalang na rin yung pagdalaw mo sa com shop. Depende na lang kung magiging desperado ka na sa internet. O kaya naman, kapag old model pa yung PC na meron kayo, na hindi pa kayang magbukas ng mga usong laro. Gumana ka na! Naalala ko dati halos 1 hanggang 2 linggo ko iipunin yung pambaon ko para magkaroon ako ng sapat na oras sa com shop para makakopya ng laro sa flash drive namin. Kung anong taas ng excitement ko, ganun din yung kinababa ng disappointment ko nung nalaman ko na shortcut icon lang pala yung nakopya ko. Di din nakaligtas yung my computer na icon at deep freeze. Ba't ayaw gumana? Ah! Hindi marunong! Masaya balikan ang nakaraan. Masarap maging bata at maranasan yung mga bagay na bago sa paningin natin. Mula sa unang sugat, tuwa, halakhak, parusa sa pagkakamaling nagawa natin, pagsuway, pagsunod at pagkatuto. Isa na din sa paborito kong karakteristik ng pagiging bata yung pagiging masaya sa maliliit na bagay. At hindi pagkukumpara ng mga sitwasyon o materyales na meron ng iba na wala ako. Maging pusong bata tayo. Maganda yon. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mong matuto at mangarap. Malawak ang mundo at hindi imposible ang pangarap mo. Matutupad mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Sa susunod ulit,